Maayong hapon sa inyo. Maayong hapon po. Nandiyan na po. Gusto ko lang pong makausap si John Romblon po. Kaya siya po ang nakapirma at siya po ang may utos na kailangan 130, nandito na po kami. O sana po si John Romblon. Hindi na po, magbayad na lang po kayo ng 5,000. Sana yung 5,000 ninyo po. Kami din po, nandito din po kami dahil po sa Panginoon din po natin. So, kung talagang may Panginoon kayo, sana yung 5,000 pesos niyo po na sinasabi ninyo pag siya pong ayaw pumunta ng 130 dito, ayaw dumalo sa ating pwesto dito, kailangan magbayad ng 5,000 pesos. Sana po. O sige, palabas niyo yung 5,000. Kailangan 5,000 pesos. Kailangan po ang barangay treasurer natin po. Papuntahin po natin ang barangay treasurer natin upang po magresibo ng 5,000 pesos bago umpisahan ang debate natin ngayon. Yun ang nakasulat eh. Yan nakasulat eh. Huwag na po, huwag na kayo magsalitang ganyan. Sa amin, 130 na po. Sobra na 130, sobra na pong 130. Tingnan mong relo mo, sobra na 130. Hindi pa kayo naka-install ng mga gamit ninyo. Oh, delayed na po, forfeited na po. Kung baga sa basketball pa, forfeited na kayo. Oh, sana yung mga, kailangan na salitang honor dito eh. Diba? Kayo nga, sabi mo, Panginoon daw, Panginoon, na lumalapit kayo dahil sa Panginoon. So saan yung Panginoon nyo na hindi nyo tinutupad yung sinasabi ninyo? Oh, paano nyo doon? Bakit hindi nyo tinutupad ang 130? Bakit nyo? Sabi mo, wala pa tayong hindi ninyo tinutupad. Nagsisinungaling ka na ngayon eh. Kayo pa lang, hindi pa nag-umpis ang debate, nagsisinungaling ka na. Ano bang sinabi ko kasi? Hindi naman kayong pumipirma. Si John Romblon ang nagsisinungaling. Oh, yun nga. Yung kasama mong ministro ay nagsisinungaling. Kaya nga, yun. Oh. Nagbigay ka na agad ng paghukom. Hindi ako nagbigay ng paghukom. Ayon sa pinipirmahan namin, klarong-klaro na 130, pag ayaw sumipot, magbayad ng 5,000 pesos. Ay, pastor, nandito ka na ngayon. Opo, sana yung 5,000 pesos mo. Sandali lang. Okay lang, huwag ka lang magalit. Kalma lang. Kanina rin pa na buko. Ako ba nilit? Wala, may ibutan dito ang maliit ng 5,000. Ala! Okay. Ang hindi sumipot ng 130 ay magbayad ng 5,000 pesos. Agoy, pastilani mo hintaon. Agoy, pastilani niyo. Wow, ito tuloy pag magbayad ka ng 5,000 pesos. Bayad kayo muna ng 5,000 pesos. Bayad muna kayo ng 5,000 pesos. Okay, tawagin niyo ang treasurer sa Deloy, pakitaan niyo yung barangay treasurer. Bago ang debate, bayad mong 5,000. Sige! Di ako mabilib ng mga tao mo sa Ginoo kung mabayad mo 5,000 sa barangay. Bayad mo 5,000 sa barangay. Or else, ayaw. Naman na siya papilis. Naman yung papilis ninyo. Naman yung papilis. Ayaw. Naman yung papilis ninyo, Brad. 5,000. Ayaw na. Ay kung ina nanganhi mo waboy buot o mo kabalo. Ay nata. We are very strict because we are in this debate. Pag-install mo kinyo, microphone. Ayaw, kung wakay salis yung pastor, Brad, ikip puli diri. Kasama, wakay salis yung pastor, puli mo! 130 man ang sabot sa pagsipot. 130 ang sabot sa pagsipot, Brad. Ayaw ko ninyong ilan-ilan na, Brad, kaya di ko na tao kagahapon lang. Deloy! Ang oras sa debate, 130. Ang dili mo sipot, magbayad ng 5,000. Walay kwarta, kaya nangatarungan. Walay kwarta, pasangil na lang.
Pasang lang, pag-install mo inyong microphone, no? Sa mo. Pag-install mo inyong microphone. Pag-install mo inyong microphone. Salamin nyo, anong late mo nang abot. Salamin nyo, anong late mo nang abot. Asan yung microphone? Pag-install mo inyong microphone. Ni samot. Ni samot. Salamin ninyo, anong na late mo. Kaya ang sabot, sipot, ang dili mo sipot, magbayad ng 5,000. Ang sabot sa pagsipot, 130. Bay, 130 bay, klaro kay bay. Sakop na sila bay, apel na lang na magurante mo. Apel ho, kipirmahan ho sa moderator ki. Certifies mo na 130, kadakta na 130. Pastelan ninyo ay. Paklaro lang kung amoy kwarta ibayad. Kaya pasaloon ta mo. Ay. Bayad mo. Padayon ng debate, bayad lang mo 5,000. Bayad mo 5,000, padayon ng debate. Ha? Wala mo sipot, Brad. Ay nata. Deli, oy. Sa ato pa mo sipot mo, bisag alas 5. Pwede na. Agoy, naunsa ka naman in town do. Dihin man ka nag-eskwela. Ano wa magkakwan? 130 ang kasabutan sa pagsibot. 130 ho, kabasa ka. 130. Pastilan. Ikaw pag yun, Pastor Romblon, ikaw pag yun nagsulti nga 130, ikaw kabuot anak. Kung sama ka, kadamgo ka pag sulti mo na 130. Ayaw na ta, ay time pa niya. Bayad sa, kung gusto mo madali ng debate, bayad. Kaya kung di mo bayad ng 5,000, nagpasabot, kahadlok mo. Bayad! 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 Bayad mo 5,000. Bayad sa inyo ng balaod. Akong ipakaon pagbalik ninyo yung balaod. In your own words. Bayad 5,000, sukol ko. Debate. Gawa 5,000, bayad mo sa barangay. Bayad mo 5,000 sa barangay, Brad. Bayad mo. Basahon na to? O sige. Tibuhok akong basahon. Tibuhok. Okay. Tigsuhan na itong Iglesia ni Cristo mga Seventh Adventist. Ipadayon ang debate basta human makabayad ang Iglesia ni Cristo 5,000. Okay, tayo na daw. Ito moderator. Ano na lang? Tinawang tima. Hindi mo sipot. Sa maong adlaw. Oo, naginaw. Sa maong imedya. Ayaw gamitan, Mike. Nung niaging si Manang Brad, ipaabot ka na mo hanggang alas 5. Barangay. Wala na sa sapan. Oo, pero wala. Maginoo kaming laki pag-usap sa'yo. Ano talagang ginoo ninyo, Brad? Pakakon mo, wala mo tuman sa 130. Wala ka na magipakaulawan sa miyagi. Namakak mo sa 130. Ikaw ang nagsulti 130. Ikaw Ikaw ang nagsulti 130. ang ginalinis ka sa tuton. Sa maong adlaw. Balik-balik lang natin. Wala. Wala, talaw. Si Talaw. Okay na to. Basta sa ito. Ayaw gamitan na. Hello. Mga igsoon, pasayloan lang ninyo ha kay na-stricto lang yun ko sa oras kay thinking na sa pagsugod palandaan, tumano nila ang nakasabutan. Kinanglan within the day, pero ang sabot 130. Waman sila mutuman sa 130. Ang sabot na mubayan o 5,000. Ang ilang palusot ng istorya, wako may oras, balag within, hangtod pala 5 na sa gabi. Kung saan mga buang ni, na nagpinarmahay, na ang nasabutan 130, hindi lang pwede. Nga mayroon pa sila na nahadlok ko ko. Nahadlok ko sa debate. Naman ay nahadlok na sa'yo kayo naabot dire. Ha? Asa may nahadlok? Ang naunang niabot ko, ang naulahi. So, nanong ino kami nahadlok? Bayad lang mo 5,000 sa barangay. That's all. Hunahunaan ninyo mga Iglesia ni Cristo kung kaigsunan, ang inyong ministro may nag-challenge sa 5,000. Dili ako. Ang ministro may nag-challenge sa 5,000. Sa 130, ang inyong pong ministro si Pastor John Romblon. Kaya naghangyo ko ng buntag. Isa hapon lang, iko 1 o'clock. Sa 130 lang. Niingon ako ng 1 o'clock. Iyang gusto 130 yun. Iyang gusto na 130. Pero siya ang wala mutuman. Kaya inyong pagyod nga, hindi mo sipot.
mubayad mo 5,000. Bayad na mo, kaya naman mo. Simple. Kung gusto ka mo madayon ng debate, bayad na mo og 5,000. Bayad mo, pero pasayloon mo sa kapitan, bahala mo kapitan. Basta kay pakita sa ko ninyo na manghangyo mo sa kapitan ng kap, sorry kay kap, ang ikwata na lang. Okay na po. Okay na po. Tuloy ang debate. Tuloy mo pasayloon sa kapitan. Ino yung kapitan kap, sorry kay kap, ang ikwata. Bali ka bayad kap. Para lagi madayon ng debate. Ano ka? Pagano mo pasayloon sa kapitan. Para sa ato ng 5,000. Kanang 5,000 dili na para sa mga ha. Ang nasabutan para sa barangay, sa maparat. May na lang good pastor, maka-income ang barangay. Naunsa man mo? Naunsa mo, I'm fighting for the barangay o maparat. Na di na to ilaron ng barangay. I am protecting the right of the barangay. Nakasabot mo? Na dili pwedeng ilaron ng barangay. Nga paasahon, nga mubayad mo 5,000 kung dili mo musipot sa 130. Nga karon wala. I am fighting for barangay maparat. So tihang tamo, I'm not fighting for the 70 Adventist. Kaya ang 5,000 dili mo ato sa 70 Adventist, it will go to the barangay fund. So saktan ninyo na. Anyway, una, kami nag-green tadri, amualing sounds. So pusod din sa debate, nagkaroon ka ng sounds inyo ha. Maumalay atong requirement sa debate, di ba? Amo ang microphone, pasaylo kami, gagamito na mo, basahan na mo. Whole contract na ikson, dili na specify nga pila lang ka po. Usa sa mga ang kontrata nagigon ng tima, among close and open parenthesis SDA nagingon, pamatod-an nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa adlaw nga pagpahulay o kini gisugo sa ni Kristo sa mga apostol nga bantayan ang adlaw nga pagpahulay sa panahong Kristiyano. Sumala sa Biblia o sa mga referensya. Afirmado, ipirmahan din ni Pastor Israel Villaver o negatibo ni Pastor Usap. Dili ka na ko mabasa pero Pastor John Blon. Explain na to sila, Brad. Whole contract na akong gibasa ha. Reset, April 16. Time. Sa time mga ison, wala naging niya alas 5, basta time. Nabawa na to ang simbahan sa Iglesia ni Cristo. Pag abot sa oras, sirada ng pertano, ay manulod. Diyan ang pinakadabi sa ito ng Iglesia ni Cristo, di ba? Natay time, okay. Regulation na lang ni sa kisabutan. Regulation na lang. Una, hatagan ng 30 minutos sa pagpahayag o 10 minutos ang cross. Una, cross-examination o ang matag mamahayag. Kedua, sundon ang kahusay dili mga atake personal. Ikatulo, ipahayag ang baruganan base sa tima. Ikapat, tubagon ang pangutana o dili mo gawa sa tima. Ikalima, ibutang ang usa ka moderator nga maoy magpatunhay sa kalinaw. Ikaapat, nga nagpaligoon sa oras. Permanente, sorry pagkabutang. Penalty, sorry. Mauni ang nagpaligoon sa oras ng ison ng number 6. Penalty, dili ang musipot sa maong adlaw, mubayad og 5,000, 5,000. Ang pangutana, dali lang. Dali lang. Mga nagsulat ni Iglesia ni Cristo, Manay Cristo. Unsang orasa sa adlaw? 1:30. 1:30. Dili pwede alas 5, dili pwede alas 4. Okay? Wala ang ating diskutan dyan, dili isyo ang litri. Ang pagtunga sa oras nga silang sabot. Among microphone, amo ng palungon, humano na namo ang istorya. Wala na. Dili, sige. Pwede ka mo. Naton, may son, Magsulti ko. Palunga. May son, mupadayon ang debate, basta mo ato sa barangay, magbayad og 5,000. Kung may kwarta, muhangyo sa kapitan nga cut, wala gyud may kwarta. Padayon ang debate. Wala may mahadlo. Okay, cut. Wala pa, sir. Mga iksol, paminaw mo. Iglesia o usaman. Dili man sila ang muingon nga prohibited. Dili nakaabot. Ang muingon, ang moderator o ang kapitan. Bisa gani ang kapitan o ang moderator, wala pa diri. Kung maayo ang inyong tinguha, iantuhan unta ninyo, bra. Iagtuhan unta ninyo. Good. Ato ninyo, mananamin. Saman. Tama na. Sikon siya.
Mabali ang inyong moderator. Ang akong paliwanag, dili pwedeng maingon na portites, tungkol kay wala pa. Wala portited, bayad nag 5,000. Bayad lang. Wala portited, bayad nag 5,000. Desisyon na magbayad. Di ba ka mo? Dili ba sila? Wala pa man mo kung saan pagdayo. Pastor, ang moderator, Pastor, during sa debate, dili sa rules and regulations. Eh, siyempre, isa may magpatuman, kita-kita? Sabtan mo. Pagkali ako, sige nga. Amo ko sa mutan na. Di ba, libad pamanggali ka nga walay kwartahay, sila ang namugos. Na hindi mo sipot sa mga adlaw. May sipot man, be. Magbayad ng sila. Wala mo lang. Kamu ganing kaduha mo ni atras. Kaduha mo ni atras. Di naman balo na pagkaduha. Bayad na lang ata. Manalagin pa. Padayon ka daw. Oh, tungod Babayad sa barangay. adlaw. Kamay magay na. Kami mo go. Kami mo bawa na mo. Bawa na mo yo. Ano na lang. Payo kay ni ganin kayo kami Davao. Abot na mi diri. Kanang kurwa. Abot na to sila. Siguro mo po na bayad. May kwarta. Dayo na lang ta. Ano na lang. Ang nasabutan na lang, implement na lang nato. Implement ko sa nasabutan. Asa ka ni firma ba yung ka? Paminaw gali. Paminaw siya. Ayaw siya tulis ka. Basta mo bayad sa sur. Basta mo bayad na. Ayaw sa ano. Sakto. Sa mutan doon eh. Kung may mo ulit pa tayo. Okay. Salamat, may kontahay. Ayaw na. Dapat kato sa sinigang na tayo patahay. May appeal na sa tema. I-set up na to. Basahon lang ang kasabutan. Number 1, hatagan og 30 minutes ni. 20 minutes sa pagpahayag og 10 minutes sa cross examine. Tulong ka baro examination and matag mamahayag. Ikaduha, sundon ang kahusay dili mag-atake o personal. Ikatulo, ipahayag ang baruganan base sa tema. Ikaupat, tubagon ang pangutana o dili mugawas sa tema. Ikalima, magbutang o usa ka moderator nga maoy magpatunhay sa kalinaw. Unsa man ito? Ikaunom, penalty sa dili musipot sa maong adlaw. Magbayad og 5,000 sa barangay Mizunit, sa barangay Padulong. Maulan to. Unsa man i-declare? Asa mang tema? Ang tema among isdi pamatud-an ang gisugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw nga ipagpahulay o kini gisugo usab ni Kristo sa mga apostol nga ganitayan ang adlaw bantayan ang adlaw nga ipagpahulay sa panahong Kristo. Sumala sa Biblia o mga referensya. Anang duha mayroon na address si Kagawad Abistoso pod
Naami diri aron pag saksi sa inyong ang titik. Wala untay mga kasamo, walay magtubag lang ta base sa tema. O dili lang ta magsigit-singgit kay mao magyud na ang makainit sa tao. Kung unsa ang tema maulang yun ang tubagon. Manginaot mi sa barangay, in behalf sa atong kapitan, Alio Lozano, kami manginaot ng mangayo sa inyong maayo, husay, o hantod na mahuman. Dagang kayong salamat atong sundan kay para mahuman po dali. Nag-uban, and I would like to tell you we are on live sa upat na mga radio stations in Mindanao. LCM FM 99.3 Davao, LCM FM 95.9 Sarangani, 89.5 LCM FM Zamboanga del Sur, o 103.7 LCM FM Bukidnon. Nag-live punta sa live streaming sa www.lcm-philippines.org. So, kami na itong mga camera, on the go sila, and other people in abroad are watching on us. So, ato ipakita ang good behavior. Ili lang kay ang worldwide may nag-abang na ito karon diri, ang langit nagtanaw pod ka na ito mga kaigsunan. Amen? O, akong gihangyo ako mga pinangga mga kaigsunan Adventist, magbehave ta kay na ato mga pinanggang mahigaw ng Iglesia ni Cristo, ato silang kumbaga kay sumala din sa permit, ato maninggi ang kilahan ang gym for the day. So kumbaga kita ang tagbalay. So ang tagbalay magbehave na yung mga bisita nga nagtanaw na to, no? So mala na ko hangyo sa mga kaigsoon ng Adventista, kita ang nagkalkila sa gym. So kita po rin naglukat og permit. So ay ipakita na ito itong kabuutan, pagkamatarong, kaya kita ang kahayag, mga pinanggap ko mga kaigsunan. O niya, ako ipabalokan ninyo nga kinintiman na ito karon diri, asa naman to. Wala dyan po manghagit ani, kanitanan sila gahimo ani, mga pinanggap ko mga kaigsunan, sortihan ta mo. Sila nang hagit, mga kaigsunan. Kaya sila may nang hagit, natingala ko kay kadaghan mga debate akong nagian, ang manghagit, mao may positive, may affirmative. Pero karon nabali man ni sila ang nanghagit, ako ang ilang gihimong affirmative. Pero wala man ko'y mahimo kay ato man silang entertainon po kay doy ba po nila ito entertainon. So muna nga ako lang pong gipirmahan. O mga kaigsuonan, ayaw ko ninyo kina nga ang Iglesia ni Cristo nagtukod, nagbuhat o tima nga dili pabor sa ila. So kini nga tima, pabor kini sa Iglesia ni Cristo, di ba? Ano ay kung ina, maghimo sila bato nga idukdok sila ulo. So naghimo yun sila bitayan para sa kuha karon. Muna klaro pag-astorya, tingnan mo bitaw. Ako dawaton ako nga, ako, kung magkainusay, dawat na ako, mabitay ko ko nga dawat. Kay, lagi naman sila bitayan. Sama ko ni, kinsa ganito si Haman. Sa Biblia, kabasa mo ni Haman, no? Kaya lagi mo bitayan. O, nga na, para kang Mordecai. Kabalan mo sa istorya. So, ako na lang po dinawaton. Sunod, ang among tema din among rolling theory 30-10. Pero giusap, ubos po sa konsen sa tuwa mga pinanggay sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, imbes 30-10, 20-10 na lang. So, gakaon na po karog almost 5 minutes. Karon ang punto mga kaigsunan, babitaw ganina nga, hot kay ko ganina nga magsugod yung 130 kay 30-10, 30 of 10, so tapa 40. Do kami, so 80. 80 times 3, kay tuluman ka barog, 2 hours and 40 minutes. Ano? 240 minutes. That is 4 hours. So, mahuman 5:30. Ang itong permit, tama na 6 o'clock. Manang istrikto ko sa time. Ayaw nasabtan ninyo. Tigikaon na ang time sa ito ang permit. Nga gabi ang kapitan, i-cancel na ito, isuspend na ito ang debate alas 6. Di ba tayo mahimo?
kaya mamay nasa permit. So, ayok nasabtan ninyo mga papasaylo ko ninyo. Ngayon nato ang dating mga pinangga ko mga kaigsunan. O, usa din sa hindot nga kasabutan, katong isyong gud kaganina, ay namin, nagsabot namin, nagtubagon po rin nila niya. Ang kasabutan rin gud nga, penalty 5,000 ang dili mo sipot sa maong adlaw. Galing lang kay, bayo mo po sila pangatarungan nga, maong adlaw, ang ilang understanding sa maong adlaw within the day. Ang English sa maong adlaw in that day. Ang ilang nasabtan within the day. So man ang pwede lang alas 3, alas 4, alas 5 sila nasabtan. So sige na lang, kay gidawat ng pot sa kagawad nga kuha nga, wala na bayaran like 5,000, okay na lang. So okay lang, wala problema, mga kaigsunan. Pero ako, nigunit ko sa 130, kay pag-ingon sa maong adlaw, ang oras sa maong adlaw, 130 man ang nasabutan. Wala may lang tingnan oras na nasabutan, 130 naman yun. Pero, nabati mo ko nila mga rason, namo ko sa rason na nindo. But anyway, importante na dayon ang debate, no? Madayon na ang debate. Sa tema dili karon mga pinangga ko mga kaigsunan, among open and close parenthesis is the pamatud-an nga gisugong sa Dios ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay o kini gisugo usab ni Kristo o sa mga apostol nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay sa panahong Kristiyano sumala sa Biblia gisumpayan pa gyud nila o sa mga referensya. So imo masabtan mga pinangga ko mga kaigsuonan. Na kini nga tema kasolan tulyo pabor kay sila. Kung baga ani pwede na mo magpista mga iglesia ni Kristo kay daog na mo. Pero dili man po pwede mo daog mo nga dawat limpyo, di ba? Kinalan maghabo gyud po si Pastor Romblon bago siya makadaog karong hapon na. Okay ra man na. Iya gyud ka at least daog na bitaw gihapon. Ipakita lang yun niya nga mahabo gyud siya kay di pa po pwede dawat limpyo lang. Mauna na ko mo daog si Pastor Romblon karon ng iglesia ni Kristo tungod kay ang tema may pagkapastan pabor sa ila. Pero, kung mapildi ang galing karon ng Iglesia ni Kristo, ang Balang Espiritu may nag-intervene karong hapon na, mga pinangga ko mga kaigsunan. Manay na ko kayo na itong tulog karon karong hapon na. Because the Holy Spirit is within us. Siya naghatag og kaalam o kahibalo sa tanan, aron masabtan ang kamatuoran mga kaigsunan. Alam sa inyong kasayuran, ang tema nga gihimo is a compound sentence. Gato ko magyug ko nga mga teachers or English, major English teacher na karon labi na sa mga pinangga na ko mga igsoong Iglesia ni Kristo, makasabot mo ko sa compound sentence. Compound sentence tungod kay tulog ka mga clauses, tulog ka mga independent clauses ang ilahang giplastar sa usa ka tema. Among pamatudan nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, gibahin sa conjunction and og kini gisugo usab ni Kristo ikaduha og napagi og ikatulo og sa mga apostol nga bantayan ang adlaw nga ipapahulay sa panahong Kristiyanos. Kani kay three compound man isa, three independent clauses man mga kaigsunan. Bukod pasabot o bigat kang independent clause can stand alone. So, dili na ito ni rambulon mga kaigsunan total tulo man ni kabarog. Unahon na po ang first independent clause. Sa tema nga nagkanayon, nga ang Diyos nagsugo nga bantayan ang adlaw ipapahulay. So, mga pinangga ko mga kaigsunan, atong makita, kung nagsugo ba ang Diyos, sumala sa Exodus Kapitulo 20 versikulo 8 hangtod kini mga kaigsuonan sa 10 o sa 11. Ang Diyos may namulong nini o kini kabahin sa napulo kasugo, ikaupat kini kasugo nga nagkanayon. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini.
Sa unong kaadlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nimo mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, sa English the 7, sa ito that is definite article, the 7, not any day of the week, but the 7th day. Mga uyo sa kaadlaw nga ipapahulay, alang kang Jehovah ng imong Diyos. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong ganghaan o purtahan. Ang katarungan anong gisugo sa Dios nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Versikulo 11. Kay sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehovah ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini. Og mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalangina ni Jehovah ang adlaw nga ipapahulay o gibalaan niya kini. Ang tema mga kaigsoon na kaniyong pamatud-an nga ang Diyos nagsugo nga bantayan ang adlaw ipapahulay. Naman ko sa afirmatibo, hinimo naman nidaang na tema sa akong gipirmahan. So sa first independent clause sa tema, nabasa na nako sumala sa Biblia nga gisugo gyud sa Dios ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang akong gi-expect sa kuang dili gyud kalaban personal kayo ni mag-away. Inon talag kalaban di rason. Ang gi-expect nako sa negatibo nga side, basahon nila ang tekstos Biblia nga wala magsugo ang Dios sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Siyempre negatibo gud, di ba? Ang opposite sa nagsugo, wala nagsugo. So mao ni homework akong ihatag sa ko ang katbang. Mangita sa bersikulo sa Biblia nga mabasa nga wala magsugo ang Dios sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kumun man ang masabot mga kaigsoon, di ba? Opposite ang negative, pareho na sila. Affirmative and positive, usara na sila. Na ako sa affirmatibo nga side, pamatud-an, bisag dili ni akong tema nga hinimo, ilaha man ni, pero kay ako ba sa mga pinalanggang amigo, sa karon pa mi nakita. Ayan, nakita ko na ako si Pastor John Romblon nga, buotan siya na, manang kumpiyansa na po ko, unya, gwapo pa yun. Manang kumpiyansa na po ko nga, dili ni maldito ko, so, tingin man sa friendly debate lang, so, mo itong nisugot ko. Manang ang tema nga ilang hinimo, nga ilang pamatud-an, kuno na ko, nga ang Diyos nagsugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. So akong gibarugan. So ga-expect ko karon nga may laki na akong pinalanggang igsuong John Romblon. Iya pong ipabarog nga wala magsugo ang Diyos. Inaw tatamadagha pasikot-sikot kay binasahay mo ning atuan diri. Tinatamadagha, istorya something like basahon na lang yun nga ang Diyos wala magsugo. Muadto ta sa Deuteronomio mga pinangga ko mga kaigsuonan. Kamu ni mga balaang kasulatan ng mga kaigsuonan akong Adventista, ablihan ninyo. Kamu kung may pinalanggan na kaigsuong Iglesia ni Cristo, ablihan po ninyo sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo asa na ito dapitan. 5 versikulo 12. Bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini, ingon sa gisugo kanimo ni Jehovah nga imong Diyos. Nabasa wala? So ang problema karon asa sa bersikulo nga basahon karon ni Pastor John Romblon nga wala magsugo ang Diyos na magbantay sa adlaw ipapahulay. Kung makabasa siya, okay. Nga magpasigar mo punta na. Wenses mong kita, basta kay. Ang ako,
honest to goodness na nga tuha mga kigsoon, langit at tuntoyo, diba? Di ta gusto magpabiling ng impyerno. Nabasa naman ako nga ang Diyos nagsugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Mao na nga mag-expect po ko nga ihang basahon nga wala magsugo ang Diyos sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Base mangutana siya nga si Kristo naglapas advance reputation na. Dili na pwede kay at that is against to the rule of the arts and the rules and arts of argumentation of debate. Advance refutation, bawal na siya. Wala pa makumag-touch, ana. Dili na sa first independent clause. Tingnan mo reklamo, ano kita sa tagsa man di mo pastor? Problema na sa inyong pastor na naghimog sa tima. Siya may naghimog sa tima nga, yung katulo, yung girambol ng tulo, pero gibutangan niya conjunction and, ay kung inaw, ay siya kasabot kung sa conjunction and. Professional ba niya itong mga pastor? Kamo po mismo mga naninaw, mga professional man po mo, so kabalo mo conjunction and connecting to independent clauses. Compound sentence is composed of two or more independent clauses. So, independent kani, magkabalog sa iya sarili. Na subject na predicate. Ang Diyos nagsugo nga bantayan ang adlaw ipapalay. Di ba complete sentence? So, mao ni unahon ako pagpabarog karon. Anyway, ito naman kabarog. Tulupod ka independent clauses. So, tagsaon na to. Ano lang nga mga pinagkasimple mga kaigsunan? Muna kung gingon ninyo nga sila may nagimo sa tima, they will eat their own snares. Kanon nila ilang kaugalingong litag karong hapuna mga kaigsunan. Ilahang iproiba, ilahang isupak sa akong gibasa nga ang Diyos nagsugo, basahon po nila nga wala magsugo ang Diyos mga kaigsunan. Kaya kung magbasa nga wala nagsugo, halapang hipos na mo, panguli mo sa may dugayan na to direct. Pero nabasa ng Diyos nagsugo, ayan ang po panguli. Kaya amigo man tayo. Doon lang mo sa pinakadoon ng Seventh-day Adventist Church, magpa-Bible study lang mo. Marami akong hangyo ng po. Isip mga managsukon, di ba? Kaya musugot mo sa dili, Pilipino tantanan, di ba? Musugot mo sa dili, nangando'y taglangit tanan mga kaigsunan. Tungod sa sugo sa Diyos nga bantayan ng adlaw ipapahulay. Sa Isaias kapitulo 66, versikulo 22, hangtod sa 23 o 24 mga kaigsunan. Nabasa dinhi nga sa bagong langit o sa bagong yuta nga kitang tanan, padulong ang tatanan dito mga pinangga ko mga kaigsunan. So mga tuhay mga kitang tanan, nagsulti ang Diyos, pinagi kang manalag na Isaias nagkanayon. Kay ingon nga ang bagong mga langit ug ang bagong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan niingon si Jehovah, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong ngalan. Kabalo ko nga mga iglesia ni Cristo Adventista magsilingan na kita sa langit. Masugot mong sa dili. Kana ka magkisilingan mo sa mga basta kami, ano na magkisilingan ninyo eh. Di ba? Usaran ko tatanan. Alam mo pamilya ugnaw, basin mo ganan sa kong naw. Amin ko lagi katanan mga kaigsunan. Silingan na kita sa langit tanan. So mga tutag langit tanan puhon man ang Ginoo. 23. O mahanabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanang katawhan manganhi aron sa pagsimba kanako miingon ang si Jehovah nga Dios. Kung sa adlaw nga manambong dito sa langit aron sa pagsimba, adlaw ipapahulay. Mao na mga pinangga ko makaigsuonan. Kay sa langit adlaw ipapahulay man ang sugo sa Dios dito, magpractice na tadaan karon diri sa iyong takta. Kay pagabot dito makurat ta hala, lahi man mo naandan sa una. Sa bado man diri adlaw ipapahulay man diri, so magkakurat-kurat ta kita magkadimaong mga kaigsuonan, no? So karon palang daan, at least kabubuton ni sa Ginoo nga madayon ang debate karon para mahibalutan tanan nga ang Dios nagsugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay
O ang Dios bisan pa sa langit nga walay katapusan, bagong langit ug bagong yuta, nagsulti gyapon ang Dios nga manganhi ang tanan. Sugo dili, sugo gyapon. Niya unang pangutanan. Base sa tema, among SDA pamatud-an nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa adlaw ni papahulan. Ang SDA ba gisugo sa Dios nga bantayan ang adlaw ni papahulan? Tumago na. Ayaw nang sayon nga pangutan na pastor ka na untang lisod. Okay. Ang tema nagingon, ang SDA among kami among we. Kay open and close parenthesis man. SDA pamatud-an nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa may papahulay. Wala gyud nagsulti nga naapil sa tema o kinsay gisugo o wala gisugo. Sayo naman ang pangutana. Sayong gani, nung itubag na yun. Nga kung gisugo ba ang SDA na bantayan ang adlaw ng papahulay? Naadere sa tubag, sa regulasyon, tubagon ang pangutana dili mo gawa sa tema. Wala sa tema o kinsay gisugo. Ang tema nagsulti, nagsugo ba ang Diyos? Walay sumpay o kinsay gisugo. Yes, sunod na pangutana. Kanang lisod. Ayaw nang sayon. Saan mo sabat? Kamu, grabe ka po tayo. Pamatud-an sa SDA ng pagbantay sa adlaw ni papahulay, kini gisugo usab ni Kristo na pagabantayan sa panahon Kristiyano sumala sa Biblia asa mabasa. Mr. Moderator, advance refutation. Wala pa ko mag-touch sa ikaduha nga independent clause. Wala ka lang may kabalaka. Hak kara kaayo. Hak kara kaayo. Panawan na problema na siya. Asa siya isopak sa primerong independent clause. Ayaw mo kabalaka. Maabot na sa ikaduhang independent clause. Tulubagon sa niya ang primero nga ang Diyos nagsugo siya padayon sunod pangutanan. Ang pangutana tubagon na. Gitubagan nga advance refutation. Isa pa. Ngano duha na may akong kalaban, Pastor? Nagulog yung mic. Ayaw tingog ha, matiyo gani ka, bayot ka 5,000 na yun. Kumidyaran na. Base sa tema, na kung balikan na ito ang tema, among SDA, pamatud-an, ang isugo sa Diyos, ang pagbantay sa mga papahulay, o kini, gisugo usab ni Kristo o sa mga apostol na bantayan ang adlaw ng papahulay sa panahon Kristiyano. O sa pangutana ko, base sa tema, may mabasa ba sa Biblia nga si Kristo sa nagsugo na bantayan ang adlaw ng papahulay sa panahon Kristiyano base sa tema? As what I have told you, do not go beyond the limitation. The arts and argumentation debate, ayaw pag-advance refutation. Wala pa ko moabot ka na nga exhibit. Hulata lang ninyo, moabot ako na nga exhibit. Dito sa ta sa first independent clause, nagsugo, pamatudan na nagsugo ang Diyos na bantayan ang adlaw ipapawlay. Paglaro daw, supak baka na dili, pangutan na ako, kaasa dapit. Ano ba ito? So thank you very much. Okay. Kaya pang tumagon, pinsanto lang pangutana base sa tema. Ano ang sunod na pangutana? Kang kinsa nakapunan sa SDA nga bantayan ang adlaw papahulay, kini ba nagsugod sa panahon ni Kristo o sa panahon ni Moises? Nagsugod sa tanaman sa idin. Ang pangutana ko, kini ba nagsugod sa panahon Kristiyano o sa panahon ni Kristo? Nagsugod sa panahon sa tanaman sa idin. Sa panahon sa tanaman sa idin, nagsugod na ba ang Diyos nga bantayan ang adlaw ipapahulay?
Okay, gwapo yung pangutana mga kaigsunan. Sa tanaman sa Eden, nagsugod na ba ang pagbantay sa agay papulay? Primero nga pangutana, asa nagsugod inyong pagbantay sa agay papulay? So akong basahon, nganong niingon ko nga dito nagsugod sa tanaman sa Eden. Okay, niya. Sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 3, o 2:3 na kanayon. O sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. O pipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, o nagbalaan niini tungod kay niini ni pahulay siya gikan sa tanan niyang mga buhat nga gibuhat na nahimo sa Dios. Ang iyang pangutana, gisugo na ba? Gisulat ang sugo sa Dios nga mopahulay sa adlaw ipapahulay. Sa imong gingong gisulat sa gibasa mo sa panahon sa tanaman sa Eden, diha ba niya may nabasa ka ba nga nagsugo ng Dios nga bantayan ang adlaw ipapahulay? Gwapong pangutana mga kaigsunan. Gibasa na ko kaganina sa Exodus Kapitulo 20. Kaya mo pang tanaasa ko nagsugod pagbantay sa agay papulay. Exodus Kapitulo 20, versikulo 8, 9, ug 10. Niya, nabasa ba nga dito sa tanaman sa Eden, gisugo na pagbantay sa agay papulay. 8, 9, ug 10, ug 11. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka, o buhaton mo ang tanan nimo mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga ipapahulay alang kan Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak na lalaki, bisan ang imong anak na babae, bisan ang imong sulugoon na lalaki, bisan ang imong sulugoon na babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluo nga naa sa sulod sa imong mga pultahan sa katarungan. Kay sa unong kaadlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kano sa man na di ba sa tanaman sa Eden? Ano ang pangutana? Natubag ha? Ano ang pangutana? Ibasa pa. Sunod nga pangutana. Kanang naging lisod ay nang sayon. Niya lang imong gibasa sa panahon sa tanaman sa Eden o sa panahon ni Moises. Asay tinuod? Panahon sa tanaman sa Eden o sa panahon ni Moises. Klaro ha ang imong gibasa. O sa wala kong basa, kaya klaro kong magka. Sige. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Klaro kayo ha? Sa unong kaadlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, may usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak na lalaki, bisan ang imong mga anak na babae, bisan ang imong sulugoon na lalaki, bisan ang imong sulugoon na babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga naa sa sulod sa imong pultahan. Kay sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga naa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalangin ni Jehova ang adlaw nga ipapulay ug gibalaan niya kini. Kano sa nagsugod? Klaro kayo, panahon pa sa tanaman sa Eden sa diha nga ang Dios mipahulay sa ikapito ka adlaw. Klaro kayo. Ano ang pangutana ko? Kanos ang gisugo sa Dios o kinsa ang gisugo sa Dios? Sumala niya nagsitas nga gibasa ko kung basahon ang Kapitulo 20 kung sugdan nato ang uno ngadto sa gibasa mo nga bantayan nga pagpapahulay sa panahon ba na sa tanaman sa Eden o sa panahon sa katawhang Israel nga sila gibawi sa Dios gikan sa yuta sa Ehipto. Mga kaigsunan, unang gisulti na ko ninyo ganina. Wala sa tima nga pamatud-an nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa adlaw ipapahulay sumala sa kay gisugo o kinsay gisugo. So natanaw ay mga membro nga di ba sa ako? Papayon. Nalipay sila nga wala sa tima imong pangutana. Ang ground rules na bingon, dili ka mangutana o wala sa tema. Ay mga membro na magpakabor sa ako.
Di ba tinod? Sige, ikaw ang puno. Mangunay mayaw. Amigo ba ito? Amigo ta. Dili pwede kita mag-amigo. Kamugit. Sugod na? Okay, mga pinangga ko mga kaigsuunan. Nakita ninyo? Ranirong round. May nabasa ba siya nga ang Diyos wala magsugo? Diin sa padulong, dito kinsay nagsugo. Kung mamunta na iyahang punchline ang tapos ka na. Sorry. Okay na. Ilakbitan niya kini nga tema. Nga base sa tema, ano ay gitakda nga regulasyon. Pag-abot sa oras nga gitakda, ipagpasensya na sa atong moderator. Pagka magsugod ka ng debate, dapat naa ang moderator. Niabot mi sa oras nga wala pa ang moderator, ang pangutana. Kasalanan ba na mo? Na kung mabot mi nga wala ang moderator, di pa madayon ang debate. Pwede bang idayon ang debate nga wala pa ang moderator? Correct. Kaya ang dapat nasaktan nila. Nga dili pwedeng dayon ang debate nga wala pa ang moderator. Base sa tema, ang among ipangutana, dili kay wala sa tema. Sayop ba nga pangutana, kanang giingon, nga kung kalos gisugo na sa atong Ginoong Diyos, ang pagbantay sa atong ipapahulay, sa panahon ba sa tanaman sa hiling? Wala kay mabasa dito. Bisan pa sa nadunggan nato, nabibasa niya. Ihay nagdibasa niya. Ang ipangatuod ko no, nga sa panahon pa sa tanaman sa Eden, gisugo na sa atong Ginoong Diyos, nabantayan ang atong ipapahulay. Sama sa Exodo, gagamit siya Kapitulo 20. Kung sabihin nakasulat din panahon sa tanaman sa Eden, laruhon nato ang 20 Kapitulo 1, o ang Diyos misulti ni ining tanan ng mga pulong na nagaingon, ako mao si Jehova nga imong Diyos nga nagabawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkauliko. Kinsa ang giingnan sa Diyos kadtong gibawi niya sa yuta sa Ehipto gikan sa balay sa pagkauliko? Ikinsa ni ang katawhang Israel. Dili na ni sa panahon sa tanaman sa Eden, kundi sa panahon na sa katawhang Israel. O sige mo sa atong Ginoong Diyos, nagisulti niya sa katawhang Israel, hinumduman mo ang adlang ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini, nagsugo na ang Diyos. Kinsa gisugo? Ang katawhang Israel. Dili ni sa tanaman sa Eden o gawas niya na ang angay pa natin masaktan mga kaigsuunan sa pangutana natin kaganina kung sila ba masugo sa ating Ginoong Diyos na bantayan ang ating kapahula, hindi siya makatubag-tubag, hindi natulugso, hindi siya ganang-tubag. Kung sila ba gisugo, imatinaw sa kulibasa. Ang gisugo ni ini, mao ang katawhang Israel. Nganong ginunamok ng gisugo ni ini ang katawhang Israel? May mabasa ba? Aniya, pamatiyong nato ni nakasulat sa Deuteronomio, ingon ni ini ang atong mapatalinghugan sa iyahang 5 sa 1 ngadto sa 3, idayon kong pagbasa sa 12 ngadto sa 5. Og mitawag si Moises ngadto sa tibok Israel, og maingon kanila, patalinghog ka o Israel,
sa kabalauran o mga tulumanon nga akong igasaysay sa inyong mga igdulungo nining adlaw aron magtuon kamo kanila o magabantay aron sa pagbuhat kanila. Si Jehova nga atong Dios nagbuhat og tugon kanato dito sa Horeb, dili sa atong mga amahan. Kano sa nang gingon niya, dili sa atong mga amahan sa panahon pa sa tanaman sa Eden, o sa panahon pa sa tanaman sa Eden, wala maghatag ang Diyos nini nga kabalauran. O sa giningo ni Moses, dili sa atong mga amahan gibuhat ni Jehova kini nga tugon, kung dili kanato bisan kanato nga tanan nga aniya dinhi nga mga buhi ni ining adlaw. Walay labot ang ilang mga katigulangan, ang ilang ginikanan sa paghatag sa Diyos ni anang kabalauran ngadto sa katawhang Israel. Ngayon sila na ng mga buhi niya ng adlaw ang ihatagan sa mga kabalauran. O sa kilingo, angay na itong susihon, bantayan mo ang adlaw ng papahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kinsa ang giingnan ni Moises ang katawhang Israel ingon sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. Silang gisugo nga naman aniya pa magabuhat ka sa umang kaadlaw o buhaton mo ang tanan mo nga buluhaton. Apan ang ikapito kaadlaw adlaw ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios ni ini dili ka magbuhat sa bisan unsa nga buluhaton. Ikaw bisa ang imong mga anak na lalaki, bisa ang imong anak na babae, bisa ang imong sulugon na lalaki, bisa ang imong sulugon na babae, bisa ang imong baka, bisa ang imong kasno, bisa ang imong unsa sa imong kahayupan, bisa ang imong lumanangyaw na mga nasa sulod sa imong ganghaan aron magapahulay sa ang imong sulugon na lalaki o ang imong sulugon na babae. Ingon kanimo o hinumdumi nga naunipon ka sa yuta sa Ehipto o nga si Jehova nga imong Diyos nagkuha kanimo di ka dito pinaagi sa kamot na kusgan o bukton na tinuyod tungod niana si Jehova nga imong Diyos nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw na ipapahulay. Klaro na sa kanibasa matinang dili na ito pwedeng papuhon nga ang gisugo sa Diyos na pagbantay sa adlaw ipapahulay ang katawhan Israel sa hinungdan tungkol kay ang gusto sa atong inyong Diyos mahinungduman sa katawhan Israel na sa pagkaulipon nila sa yuta sa Ehipto ang nagluwas kanila dito mao ang atong Diyos. Apin bang mga katigulangan? Apin bang ilang ginikanan? Naulipon ba sa yuta sa Ehipto ang ilang ginikanan? Walay labo ang katawhang Israel. Ganong ifugos na ito na hasta kita kauban nga ang gingon sa pahayag ni Moises ka ng asugo para lamang kanila nga buhi niya itong adlaw tungod kay gusto sa Diyos nga ilang mahinungkuman na sa ilang pagkauliko sa yuta sa Ehipto. Hinungkuman nila nga ang Diyos may nagluwas sa ilaha. Apil patangyanan pag-ikso wala kay labot dili kakauban tungod kay para lang na sa mga buhi niya itong adlaw na naulipon dito sa yuta sa Ehipto. O kini nagkabalamunan mamigso napakahigpit kini kapalaot sa ating inyong Diyos ilalama sa mga tunong kaadlaw pagandang ka na para sa kapito kaadlaw unsa ang mahigpit nga gidili sa Diyos sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Kaniya pamatiyo nato ni Jeremias inumihining atong nabasa sa yahang 17:21 ngadto sa yahang 22. Kaniyang pahayag pamatiyo nato ang 17 sa 22 ngadto sa 21 ngadto sa 22. Morning kasulat mao kining giingon ni Jehova magmagmon kamo sa inyong kaugalingon o kayo pagdala sa bisan unsa nga palasanod sulod sa adlaw ni papahulay. Midat kini pinaagi
sa mga kanghaan sa Jerusalem, ni magpas-ang kamo o mga palasanon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa adlaw ni papahulay, ni magbuhat kamo o bisan unsang buluhatuna. Hinunoa balaan ninyo ang adlaw ni papahulay ingon sa gisugo ko sa inyong mga itinaw, basa, ang unsa, ang ingon binhi sa atong Ginoong Diyos, mahigpit, matutod na matugpas sa atong napakalinghogan, ginili sa Diyos, na magpas-ang ka o mga o bisan unsang palasano, ginili sa Diyos, na magbuhat ka o bisan unsang buluhatuna sa adlaw ni papahulay, diha sa gawa sa inyong balat. Hindi ko subot ng Diyos. Nagala supato nila. Mahigpit ang Diyos. Kung kiniling ibasa ko sa inyo na Biblia, ang Biblia na nakabutang Seventh-day Adventist. Di Biblia sa Iglesia ni Cristo. Daniel, Seventh-day kini nga kabuluran pagkasupapo mahimo utwa ang Diyos dili siya magipay kapag kapasipalahan mo ang adlaw ng papahulay. Busa tungod kay dunay nagabuhat ang pagpasipala yan ang adlaw ng papahulay, nagisugo niya kaniyan ko ang amay na ito masabtan. Kini ba nahimong dulungtanan sa atong Ginoong Diyos? Pinigihapong Biblia sa Seventh-day Adventist Church ang atong pagkabasahon dinhi sa Isaiah 1:13, ayaw na pagdalang mga halap na kawaglaman. Ang insenso maoy sa kadulungtanan naman kanako, ang bagong bulan o ang adlaw ni papahulay, ang magtawag sa mga pagkatigo. Ako dili na mag-angkos uban sa kasalanan o sa mga maligdong na pagtigo. O sige mo sa atong Ginoong Diyos, nahimong dulungtanan niya ang adlaw ni papahulay, bisan ko siyang nagsugo niini, ngayon nahimong dulungtanan pini sa atong Ginoong Diyos. Tungod sa ilahang pagsupak sa ilang paglabas. Mo ganigin mo sa atong Ginoong Diyos, ako dili na mag-angkos uban sa kasalanan. Ang nakatlagan sa Diyos mao ang pagpakasalanan. Mosa, kung sa gihuto sa atong Ginoong Diyos, sa adlaw ni papahulay, ipagpadayon ba? Pamatigon nato ang Osias, inuniinin ang atong mabasa sa 2 sa iyahang 11. O pahulungon ko sa ang iyang tanang kalipan o ang iyang mga pesta, ang iyang mga bagong bulan o ang iyang mga adlaw ipapahulay o ang iyang tanan ng mga maligdong pagkatigo. O sige no, sa ating mga Diyos, pahulungon niya hain ang adlaw ipapahulay. Gano'n na, tungod kay nahimong dulungtanan sa ating Ginoong Diyos, tungod ka, hindi sila nagmasinulundon hinuan ini. Muna hinundan, mga kaigsundan, balikan nato ang ila, nga gisumak nalo, kanang ilahang giingon, bisag moingon pa siya, nga wala na piti, pero matinaw sa tima. Nga ilang pangatudan, nga kanang gisugo sa Diyos, nga pagabantayan ang adlang papahulay, kini gisugo sa ni Kristo, o sa mga apostol, nga bantayan ang adlaw, nagpapahulay sa panahon Kristiyano. O sa kay katungod namo, nga kini idayag sa inyo, nga kanay dili tinod, nga kanang giingon nila, nga gisugo sa atong Ginoong sa Kristo, nga pagabantayan ang adlaw ni papahulay. O sa ang giingon dinhi,
sa Biblia ang Ginoong Hesus ba nagabantay? Atuan na to ang Lucas 13, inuliinig atong nabasa sa yahang 14, kung nagbantay pa. Pamatiyo na to ang nakasulat sa Lucas, inuliinig atong nabasa sa 13 sa yahang 14. Apan ang punuan sa sinagoga nasuko tungod kay si Jesus nag-alog masakiton sa adlaw ni papahulay o miingon sa mga tao aduna bayag unong kaadlaw nga niini ang mga tao kinahanglan magabuhat nganheng kamo niining mga dawa o magpaayo o dili sa adlaw ni papahulay. O sa ganon nag-iingon sa punuan sa sinagoga na nagbantay sa adlaw papahulay niya itong ang gibuhat ni Kristo nagayo siya sa mga masakiton sa adlaw papahulay. Iyahang isultihan ang katawhan na matod pa sa punuan sa sinagoga. Ang giingon niya nga adunay punong kaadlaw matod pa ni ining punuan sa sinagoga nga niini ang mga tao kinahanglan magabuhat panganhin mo niini mga adlaw o magpaayo o bilis adlaw ng papahulay. Pero sa itubag ni Kristo mayroon tong Ginoo nga gusto ka hindi mo pagbasa kanyang itubag ang Ginoo nga nag-ingon mga maot sa Ginoo ni Kristo mga maot di sige na niya katong punuan sa sinagoga na nagbantay sa adlaw papahulay. O sige mo sa atong Ginoo mga maot dili ba sa adlaw ni papahulay ang matag sa kaninyo magabadbad man sa iyang baka o sa iyang asno gikan sa pasungan o dadon kini sa gawas aron paimnon. Giklaro ni Kristo mga maot. O sino ipasabot niya na nagbantay ba ang atong Ginoo mga igsoon? Nagbantay wala? Wala niya dayga ang punuan sa sinagoga. Ang ingon niya maayo, gusto ang imong giingon na kinahanglan sa unong kaadlaw sila magunsa magbantay magandang na aron pagabot sa ikapito kaadlaw dili na magpaayo pa dapat sa kanong kaadlaw. Pero kung ni Kristo nga naman tungod kay sa adlaw ni papahulay o sa ginabuhat nila matag usa kaninyo matud pa sa atong Ginoo magabadbad man sa iyang baka o sa iyang asno dikan sa pasungan o dadon kini sa gawas aron paingon. Di sa ato pa adlaw papahulay naa sila sa gawas. 4 minutes remaining time. Kinsa bisan kining mga nagbantay sa adlaw nga ipapahulay. O kung sa ikamatauna na kanang giingon diha nga ipagpulong na sa atong Diyos ang pagbantay sa atong ipapahulay ng mga balaod nga ang balaod ini dili magbuha sa bisan ko sa bulahaton na sa gawas sa imong balaod. Ang Ginoo nag-ayo kana ang malig-on nga kamatauna apan ko nagapadayon sa pagbantay ang adlaw ay papahulay sa panahon Kristiyano dili na mag-ayo si Kristo o masakiton sa panahon sa adlaw ay papahulay. Wala mo yun yan si Kristo sa giingon sa punuan sa sinagoga nga dili mag-ayo masakiton. Wala si Kristo gibadlong wala siya maghula-hula na ang Ginoo mayang ibadlok niya siya maugnerpod kung batasan nga sa adlaw papahulay wala po may respeto magawas sa iyang kulunganan magbabad sa iyahang mga hayop aron paingon hindi ba maong na batasan na badlong gani ka o sinangay makaplagaw ka nga naa sa pagkamasimundo musunod ka, dili kay magbadlong ka, nga musupa ka.
mo na gibuhat ni ining tuluan sa sinaguga. 10 seconds. Time's up. Pastor John Romblon, sa ministro sa Iglesia ni Cristo, imong gitando ganina ang regulasyon number 6 na penalty ang dili mo sipot sa maong adlaw ubayad og 5,000. Imong nigitando gina so pangutan-on ta ka sumalang sa inyong gipirmahan diri sa imong gipirmahan unsan orasa sa maong adlaw nakasulat. Tubag. Aniyang tubag. Matiyag maayo. Kung hisgutan nimo ang oras, kinautan na kung saan orasa ang nakasulat sa agreement, sa gipirmahan as a whole. Kung saan orasa, sa maong adlaw. Aniyang tubag, derita sa regulasyon. Tungkol tayo doon ay regulasyon. Kung lagi unsang orasa sumalang sa regulasyon nga nakapirma sa maong gikasabutan, unsang orasa ang nakasulat. Aniyang tubag, ato sa kaklaroho ng regulasyon. Dili tubag ka, so kung may klaruha, unsang orasa ang nakasulat. Paminaw sa... Di man ka mo tubag, sunod pangutana. Di man ka mo tubag, daghan makapasikot-sikot. Ito ba ito? Puson sunod pangutana. Ang ito maminaw sa kas... Nabasa din o 1:30 p.m. Tama ba ni Usayop? Aniya, dili ka na... Dili lang, tama ba ni Usayop? Dili ka lang tima na ito. Atras, hatlot! Sunod pangutana. Kay di man ka na mga tima. Sunod pangutana, kay stricto ka man sa tima. Ay, wala na tulong kan kwarta. Nalipay nagipasaylo sa kagawad. Ako mismo okay, salamat. Salamat kagawad, di mapinasayloon ng kagawad. Sunod pangutana kay reklamo ng kangawala sa tima. Matud pa nimo diri nga gisugo sa Dios ang pagbantay sa anay papulay ang mga Israel lang. Nabasa ba sa maong tima nga Israel lang ang gisugo? Tuba. Nabasa ba sumala sa tima? Ang tubag pamilya. Iyaman ka, tanaw na kung baka kung baka dili. Basahan ang tima kung nabasa ba. Ang akong katungod, maho ang pagnigar sa imong pagpamatod nga kanang gisugo nga batay ang adlang kapahulay. Kauban ang isde, wala mo'y lamot. Walay nabasa. Sa klaro ha. Walay nabasa. Kanino ha, pabuhis dugo na lang na siyong ministro. Tingnan na ibitaw. So walay nabasa ha. Sunod. Pangutana. Walay nabasa nga naa sa tima. Sa topan, ilabad ka sa tima, kamay naghimo sa panahon kung nilapas. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Deuteronomio Kapitulo 5, Kapitulo 12, hangtod sa 15, sa pagsupak sa tima nga ang Diyos nagsugo sa adoy papulay. Nabasa ba nga wala nagsugo ang Diyos sa mga bersikulo? Aniya, gigamit ko among sitas. Bako mo tanda ganun yung gigamit. Nabasa ba? Nabasa wala? Paminaw sa... Ang tupangutano, nabasa ba o wala? Aniya! Na ang Diyos wala nagsugo. Paminaw sa... Tumaga gani! Aniya ko ba? Paminaw sa... si isa. Alam ka sa yan sa itong pagkaroon ni Bit. Maminaw lang tayo si isa puli-puli lang para balungan ako. Paminahan na to ang tubag niya. Nabasa ba wala? Sige, paminahan na to. Ang tubag. Aniyang tubag, gigamit niya ang mong sitas para ipalutaw nga kanang sugo sa atong Ginoong Diyos. Niya tunguna pa nga bantayan ang adlang papahulay dito sa tanaman sa Eden. Busa, gigamit niya ang iksodo. Gigamit ko usab ka ng sitasa para ipalutaw nga dili sa panahon pa sa tanaman sa Eden. Gisugo sa Diyos nga bantayan ang adlang papahulay kundi sa panahon na sa katawhang Israel. Nabasa wala? Nga wala magsugo ang Diyos? Wala gihapon nabasa. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Isaiah 1:13 sa pagsupak sa tima nga ang Diyos nagsugo
sa pagbantay sa adlaw ipapawlay. Mabasa ba sa Isaiah 1:13 nga ang Dios wala nagsugo sa pagtuman sa adlaw ipapawlay? Ang nabasa diha, nahimong dulumtanan sa atong Ginoong Dios ang adlaw ni papahula. So wala gihapon nabasa. Wala gihapon nabasa nga ang Dios wala nagsugo. So wala nabasa. Sunod pangutana. Gigamit nimo ang Lucas 13:10-17 nga pagsupak nga ang Dios nagsugo sa adlaw ipapahulay nga pagatumanon. Ang pangutana, nabasa ba sa Lucas 10 nga ang Dios wala nagsugo nga isip negative? Nabasa ba? Ang imong huna-huna dito ras gisugo sa Dios. Wala alangan mo may tema. Mao may tema na usa mo ka. Kaminaw sa tuba. Kasurindero na ni ba? Kaminaw sa ay lagi magsaba. Kamu gip. Sana mo kasukugod. Doon sa mapon mo eh. Ay, sa kalma lang ma'am. Parinti ba yata? Ako lang yan yun, no? Kalalang siktor. Ang pumunta na, pagkatumagon, maminaw, punta. Dili, tubagon. Tubagon sumala sa tema. Mr. Moderator, naroon na to ha. Tubagon sumala sa tema. Ayang ipang-explain wa mas tema. Manuwa ba ni mo badlunga? Wala sa tema yung ipang-explain. Ang akong pangutanan, nabasa ba or wala? Diyan sa mag-explain og layo. Basta kay, kilala kay versikulo, walay nabasa ha. Klaro tayo. Nasupak siya sa pagsugos, pagbantay sa ng Sabado. Basta klaro ha, walay nabasa. Walay nabasa. Ay mapasingit-singit ko. Sa gera na sila. Ang atong balaod, di na tayo magmula-ulahin. Ang pambabasa na ito na, ang ulod sa nabasa, mo atong tumanon. Oo. Nasulat din tumanon. Kala atong mga ito, pimahan na ito na. No. 19 minutes. Good, praise the Lord to that. Salay ko ng Ginoo. Hindi, laban sa isa. Kaya lang kami nireklamo sa moderator, tungkol kay ikaw, mutubag mo komento. Ang amon di mo mutubag lang. Dili, ang akong gipangayo, ay sila ninyo, ang akong gipangayo, mabasa ba? We-explain man siya. Tubagon, tao, mabasa ba dili? Honest to goodness ba? Honest to goodness. ang imong pangutana, mauna po ng akong gitubag. Ang tumaga. Sunod pangutana, sunod pangutana. Ang pagniga. Unsa nga bersikulo sa Biblia nga ligon nga nagsupak nga ang Dios nagsugo sa pagbantay sa adlaw Sabado. Tubag. Unsa nga bersikulo sa Biblia nga ligon nga nagsupak sa pagsugo sa Dios sa pagbantay sa adlaw Sabado. Bersikulo. Hatag. Minaw ka sa tubag. Basta na yung bersikulo. Asa ng bersikulo? Nga ang Diyos supak sa pagsugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kaya supak man ka. O asa mabasa? Unsay bersikulo nga ang Diyos wala magsugo sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Kaya ako naman nabasa nga ang Diyos nagsugo. Asa ang bersikulo? So ako lang yan yung sana, no? Ito maminaw kasi. Ang pangutana sa kuha lang na bala sa balaw sa Biblia sa barangay, hindi din pwede mo sapaw. Usapaw ka na ni, si Klos, maminaw na po siya. Para makasinako ka. Basta Mr. Thank you for that, Mr. Moderator. Thank you. Okay. Pastor, kay ako, ibalibag ko, di ito galing. Kasi tawarin ka na mo. Okay, tawarin ka na mo. Huwag kumaanad na rin. Sige lang. Thank you, Mr. Moderator. So, basta kay Mr. Moderator, nangutan kung asa mabasa sa Biblia na ang Diyos wala magsugo. Kana. Sige, magulat ko. Sige, explain. Kaniya, ang sugo matinaw. Pagkabantayan mo nga lang papahulan, di ka magbuhat. Yan ang adlaw mismo ng papahulan. Pero sa gimong, sa ating gimong, yang sitas.
nagwali ganina. Ayaw ba pagtubag na lang unta? Mawali naman po. Pastila na ang sorry. Ikaw. Basi kisay mas kalaw niya, pulihi daw. O sige, time is up, so ako na pong time. Sige, padayon ta. Mga kaigsunan, may bersikulo ba siyang nabasa nga ang Diyos wala nagsugo sa pagbantay sa nang ipapalay? Wala. So, wala siyang bersikulo ang gihatag. Kay kung naaw ang galing, as what I have told you, mamutos din maulin ni. Asa mabasa ang bersikulo? Nga ang Diyos wala nagsugo. Isulat ko ni nato, be? Kaya ito ning, timong taning kuhan, duol drive, bulpen paliho. Isulat niya, Brother Edwin. Kinalang basahon nga ang Diyos wala nagsugo. Ganina siyang deliberasyon, kabantay mo, niingon siya, supak ka! Ako na hindi pa supakon. Ako na gagamgo ang tawhanan eh. Ako na hinoy pa supakon, na affirmative man ko. Ako lang tambag ninyo may Iglesia ni Cristo, no? Ayaw ninyo kalang-alangang adventista ba? Ang kahanta mo. O, hindi na panghambo. Paghayan mo pinagkamaayong debatidor, may patubangan ninyo. Supak ng grasya. Supak. Kung sabi supak sa nagsugo. Di ba wala nagsugo? Asa lang gibasa nga wala nagsugo? Nakabasa na ko. Di ba unfair sa kong part? Nibasa ko nga ang Diyos nagsugo sa pagbantay sa Lord Papulay. Ang sayang gibasa, ang Israel na kuno'y gisugo. Mao ko kuno'y tima? Pastilan na mga galing taon. Diin man ka nag-eskwela. Pastilan, sorry. Please lang yun. Ang kaalang lang ito na atong imbitaron karon mga kaigsunan. Sila'y kahimo ani nga tima eh. Kung gusto naman lang kayo untang nila, nga ipalutaw ng Israel na ikasugo nila ng Adventist, nga ano ang diputan sa tima? Malay kainon ko karon, nagahimo sila bitayan para sa kuha, karon sila na problema, silang bitayan. Nga ano ang sumpayim eh? Kinsa man ang sala, ako iya. Oh, sila ninyo. Ano ang problema ninyo? Kabisan pa, klaro nagtestanan. Ang tima nagkanayon, pamatudan, nagisugo sa Diyos, ang pagbantay sa adlong ipapahulay. Gibasa na ko. Gani, hasta pa siya, never sa pasa. Na ang Diyos nagsugo. Saro di mo kasabot na siya nilaban sa kuha. Dito mga pinangga ko mga kaigsunan. Nahimuot lang ko kang Pastor John Romblon ba? Abi man ako ka nang hagit sa gibati, hugot bakos na gid siya. Sorry to tell you, di sa kamao. That's why I told you, ayaw ninyong alang-alangan ang 70 Adventist kung magigibati mo next time. Pagkahan ka mo. Oh, nga no, siya kahimo sa tema, nga pamatudan nga ang Diyos nagsugo. Ang iyang ipagbasa at tayo yung layuha na kuno ang Diyos nagdumot. Isaias 1:13. Pastilan. Tanawa naman na ito, be. Isaias 1:13. Iyang gigamit pagdigar na ang Diyos nagsugo. Naghiskot ba ko rin nagsugo? Wala? Wala ay. Nonsense ang noong bersikulo para siyang pagligar. Yan di ko pa siya ayaw pagbot. May pagbot, nalitimang isubay. Naong sabi mo, nagsulti pa ng mudang may butan niya, walang na magpil-magtima. Na nagbahay, doon ako, gamahay na naroon ba? Nanong kasi mo-himo silang tima. Next time gani, bago mo manghagit, pag-ampo mo makanaghan. 13. Ayaw na pagdala o mga halad na kawang lamang. Ang insinso, mayo sa kanalungtanan na lagkanako, ang bagong bulan, ang mga adlaw ipapahulay, ang pagtawag sa mga balaang panagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan o sa mga maligdong na panagkatigom. Iyan gigamit ang bersikulo sa pagpangatuod na ang Diyos wala nagsugo. Nabasa ba nga wala nagsugo din ka bersikulo? Unsay nabasa? Tungod sa pag-anggi. Nausa ba? Unsay nabasa, mga kaigsunan,
ang nabasa nga ang nailahang cheering leader. Ano pa ko tulong ang cheering leader ni siya? Madugay mo PI na diya masayaw na cheering dance. Kung sa'yo nabasa, nagidungtan sa Diyos ang balaang panagkatigom. Nabasa ba? Maring magbugal-bugal mo. Kaya gipaundang na diyan ba panbalaang panagkatigom. Maring magsigmong suliyaw niya. Paninawag ko mga pimbro, mga kaubanan. Parehas ba ninyo? Kaya nga naman, nagtuo mi, nga kininga panagkatigom. Balaan! Pero kano? Wala mo'y prespitos pagkabalaan magsimong suliyaw. Nga naman, kaya idoktrinahan kayo mo sa inyong ministro na di ka gidungtan ang balaang panagkatigom. Ang ako lang, nga nung Sabado ramay ang ginpasay sa Isaias 1:13 nga gidungtan sa Dios. Nga nung di man niya apilo ng balaang panagkatigom, ang maligdong na panagkatigom. Nga nung di man niya apilo ng pagbasa. Kamo po mga membro, basa-basa po mong may time. Kino bitaw? Basa-basa po mo. Buot ba niya pasabot niya sa inyong simbahan? Wala na may balaang panagkatigom? Sige, kukura ko ni, bilang negatif. Kukura ko, supaka ko ni, kaya magdaot tas balaang panagkatigom. Wala sa topic ng balaang panagkatigom, pero ikay ka-hiskot, ikay ka-open ining bersikuluhan. Sunod. Ang sunod punto, mga kaisunan. Ang iyang rason na kuno ang isugo sa adlaw ipapahulay ang mga Israelitas lang. Although wala na stima, pero wala mo ba ang moderator, okay na po. Kita ka-chance kay Noy po. Wala man na stima. Nga iyang gipamatuod, nga ang adlaw ipapahulay, alang lamang, only na exclusiveness. Alang lamang sa katawan sa Israel. Bisag wala na sa tima, naganti kag chance. Karuso na ni mo barog, basaha nga alang lamang sa katawan sa Israel. Pag dili ko basa, pauli mo sinyo. Kana, dako ka na problema. Only sa English. Exclusive. Mamaya po pasabot. Nakuha ninyo, ako ni negative side ba? Pasti lang lagi. Nabali ni ba? Murag bali ba? Bali. Toyo. Kung pwede palang unta, sila naging mustima, ilan na lang pagkipamatunan ang Diyos naglapas, si Kristo naglapas, ana na lang unta, pasti na mga tawhanan. Patudlo mo sa ako next time kung magkikibati mo. Sunod. Gigamit niya ang Deuteronomio, Kapitulo 5, nga kuno pagpamatod nga alang lamang sa katawhan sa Israel. Kapilagi niya gibalik-balik ka ganina. Atong tanawan mga kaigsunan o tinudanay ba ngayon mabasa nga alang lamang sa katawhan sa Israel. 12. Bantayan mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini ingong sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. Magabuhat ka sa unong kadlaw o buhaton mo ang tanan mo nga buluhaton apan sa kapito kadlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Kini dili ka magbuhat sa bisan unsa nga buluhaton, ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong baka, bisan ang imong asno, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong lumalangyaw nga nasa sulod sa imong ganghan, aron magapahulay ang imong sulugoon nga lalaki